Yabs and Yabs ng Yan, meron na po. Saudi Riyadh. Ganun, nanonood po sila Meron na ngayon po si, dyan. Kuya Tommy. Siyempre, binabati ko rin po si Lomin. Onti ng Milan, Italy. Yan si Lomin. Ganun din si Ate Chat ng Rome, Meron na. Italy. Wow. Mula kay Rex Ayos, Jason naman, sabi niya, mag-ingat ka lagi, sir. Lalo na sa babae. Ay, ako, wala po akong pagdating sa babae, wala man pumapatol sa akin babae. Okay po, salamat. Kasi takot daw sila madamay. Mayroong ini-repair sa akin, may pinakila, ay gusto nga nilang dalhin sa akin. Yung 18. Ayaw ko kasi hindi pwede. 18. 18. Siyaman po, kabilaan ang suso. Kaya ayaw ko. Hindi pwede. 18 nga ang suso. Siyaman, kabilaan. Ayaw ko. At ganun din po kay Dan Chan, Brother Travelers ng Pampanga. Ito yung bagong vloggers na ano din sa atin, nagkukulab. Binabati ko rin ang Team Kuling, Coach Oli, PJ, si Chris Olo. Yan mga binabati ko yan. Yung mga magagaling na mga ano yan, may mga prinsipyo yan. Isama na natin si Jake Jake Magnus, na pinagkamala na ako rin daw yun. Ayan. Yan, lalo na sino ba yan? Sino ba yun? Si Kayla Gumis ba yun? Hindi kasi, maglagay ka kasi ng picture mo, Kayla Gumis. Huwag kang magtago para hindi ka mapagkamalan. At ganun din si Tolitz Mangyan vlog ng Dubai. Si Tolitz Mangyan ng Dubai. Okay, Joy Valencia. Sabi niya, Joy Valencia Gilo. Las Vegas, Nevada, USA. Nanonood siya ngayon. Ganon din kay Riding Bottle Macritz, Ryan, Riyadh, Saudi Arabia. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Gabi na o madaling araw. Okay? At paalala ko lang po doon sa mga nagbigay ng tulong doon po sa ating pong fundraising doon sa para doon po sa carbon dating. Abang-abangan ninyo, konti lang, hindi ko pwede ilabas, baka bantay yung mga kaaway ba talagang abangan lang ninyo. Meron ako i-interviewin kagad dito, abang-abang lang kasi alam nyo na, ang mga demonyo nasa paligid, mahirap na mabantayan ng aming mga kilos. Baka mamaya biglang gapangin. Baka mamaya kung ang result doon sa DNA 99.99%, baka pagdating doon sa aming gagawing proyekto, magiging 200% pa. Di ba? Nako, delikado. Okay. Doon po sa mga tumutulong po ng yung nagpapadala ng tulong para doon sa carbon dating, mga kababayan, alam ko namang nanonood kayo, nakikinig kayo ngayon, i-trace ninyo kung na-receive namin dito. Pag hindi po, kunin po ninyo. Ang dami po na hindi po talaga na-receive. Sa totoo lang. Lalo na ang higpit nila. Ayaw nilang ibigay pag walang sender. Ngayon, kahit may sender na nga, hinahanap pa nila yung confirmation galing sa message. Ay, hindi naman ako pwedeng magdi-display matagal doon sa mga kalsada. Alam naman ninyong mukha ko, hinahunting dahil endangered na nga. Di ba? Kaya, huwag ninyong pabayaan maglalanta doon sa mga gilid ng kalsada para mag-withdraw. Kaya, pag pumunta kasi ako sa kanilang mga pawn shop na yan, hindi ako masyadong nagtatagal. Bagamat may mga kasama tayo na nagbabantay. Hindi ako pwedeng magtagal. Ang daming chichi-boriche. Kaya kung kunin po ninyo, masayang, mapupunta lang po yun sa pawn shop. Maganda talaga kung diretso sa GCash or sa bank account. Okay, maraming salamat po. At baka meron ditong nanonood na nagpadala diyan ng kay Kuya Tommy Abile. Kasi kapag po talaga walang sender, hindi po talaga makukuha yung padala ninyo. 'Di ba? So, pinakamainam po niyan, paki-check niyo po sa inyong pinadalhan kung pwede pa yung bawiin kung o kaya pwedeng kontakin niyo rin si Kuya Tommy Abile, i-chat niyo na ako yung nagpadala, ito pangalan ko, 'di ba? Kaya wag para po para hindi lang masayang yung padala ninyo. Ngayon kung gusto niyo naman na i-refund na lang para bumalik sa inyo, pwede rin naman po yata 'yon.
at ire-refund na lang sa inyo 'yon kung sakali, kung para lang hindi masayang po yung inyong mga ibinigay. Kasi ang alam ko in-stop na ni Kuya Tommy Abile ang pangangalap ng ano diyan, ng pangangalap ng ano tawag dito, ng diyan sa donation para sa DNA, third DNA at doon sa carbon dating. Ay pinananawagan po. Atin mo nang batiin si Libra T. Day July. Ay atin mo muna pong binabati dahil nanonood siya ngayon. Sa Bantay Gubat, Bantay Gubat, Bantay Dagat. Ano pang pinagagawa nito? Dito po sa Palawan, sa Puerto Princesa, sinusulduhan kayo ng ating gobyerno. Ano bang ginawa ninyo? Ayun no, Ate Marisa Buenavista, thank you po sa inyong binigay na pakulay. At dito kay Ate Mary Maria McKay. Ayun. So, 2 beses nang nagpadala ng pakulay. Una sa star sa FB. Yung si Ate Marisa Buenavista sa FB may star. Then dito sa ating live. Ngayon, nagpadala din siya ng 5.50. Yan na ano na tawag dito ringgit. Malaysian ringgit. Oh. Thank you po. Salamat po Thank you po sa inyong mga binibigay po na blessing sa akin. Salamat. Na nagpapakintab ba kayo ng inyong upuan? Mga pare koy, ano nangyayari? Napakalakas daw ngayon ng kompresor sa takduan maging dyan sa dagat ng siksikan. Napakalakas ang kompresor. Anong ginagawa ninyo? Baka nakinabang din kayo dyan. Wala ata kayong accomplishment. Mga bantay dagat. Ay kapag bagong administrasyon, magsilayas na kayo. Wala pala kayo kwenta eh. Mga kabigwas, ang atin pong ang atin po ngayong topic, ito, ang topic natin. Basahin natin ang topic ngayon, mga kabigwas. Yan Milyong piso na kinasasangkutan ni Damasco, close na ba ang kaso? Ayan. Abangan ninyo. Maganda to. Media sa Palawan na nakikipaglaban sa katotohanan ay may pinagtutulungan ng kapwa media para masadlak sa kulungan. Ganon dito. Kaya, sino pa ang magiging kakampi ng ordinaryong mamamayan? Ilan na po ba ang mamamahayag na pinatay dito? 2, puro mga hard commentator yun. Yan. Ngayon, sabi nila, pangatlo daw ako. Kung papayag si Satanas, may ambisyon pa naman ako, agawin ko trono ni Satanas. Kaya si Satanas, nervyoso. Sabi ni Satanas, unahin daw nila yung amo ninyo. Sunod kayo. Okay. Mga kabigwas, atin mo na pong bigyan ngayon ng pansin. Ito pong nangyayari po dito sa Palawan. Ilan po ba ang nanonood? Kasi lagi silang pinagmamalaki nila sa atin. Ay, technician, tingnan mo nga kung ilan ang nanonood kasi sa lagi nilang sinasabi ayan, 2,208. Kaya sa kanila naman napakarami. Talaga 200 piraso. Yan Lahat na komento, laban pa sa kanila. Hindi po sila nahiya niyan. Kung ako may-ari ng ganun, tanggalin ko Facebook ko. Hindi na ako magpi-Facebook, hindi na ako magpo-post. Aawayin ka pa naman Ikaw yung magpo-post, ikaw yung awayin. Ay, hindi na. Di ba? Nakakahiya. Okay. Dito naman galing kay Gracia Pigal. Sabi niya, 2,200. Sa Maluilisa Corpus. Good morning, Sir Tommy Abile. Salamat. Sabi naman nila Martakson, yap, tama, i-monitor. Ngayon, nang bilis 2,800 sabi niya ni Sisi. Okay. Tapos si Merlina Nangit daw, natatawa. Okay. Sabi naman ni Ridante Labay, watching from Frankfurt, Germany. Frankfurt, Germany. Nasaan na yun? Nawala. Yun. Nasa taas. Makyat. Nawala. Ayun. Pasensya na kayo. Nawala. Yan. Okay. Ayan. So, sabi naman ni sabi niya, dandan anti-load lang ang bandera bias. Okay.
Ito si Rula Barua. Ako din, nagkukulab sa'yo. Hehe. Oy, nagkukulab. Salamat sa inyong pagkukulab. Walang problema sa pagkukulab, basta para sa katotohanan. Okay, atin na pong bigyan ng pansin. Bakit ko po nasabi na yung milyong kinasasangkutan ni Damasco, na kung saan ay siya ay maraming pamilya dito sa Puerto Princesa, Palawan, buong Palawan yun. Maraming pamilyang nagbigti, maraming pamilyang nagpakamatay, maraming pamilyang naghiwalay dahil sa scam na kinasasangkutan dito pa sa Palawan. Nako. Ito po mga kabigwas. Mariin na itinanggi ito ni Councilor Damasco, naging councilor pa. Mayroon kasing nauuto Nako. Maraming naluko. Maraming naguyo. Yan ang problema sa inyo. Nagpapaguyo kayo. Ang akala kasi ninyo, kayo-kayong mga butante dito, huwag kayo magpapadala sa pera. Kunin ninyo yung pera, tapos ibuto ninyo kung sino yung dapat nararapat. Huwag yung ganun. Na utang na loob, dinanggap po 2,000, 3,000, buto nyo na. Huwag ganun. Isipin ninyong kinabukasan ng ating bayan. Tama. Ng ating syudad. Kaya dapat ninyo, Saka ang gagawin niyan, kung sakali yan na mamigay ng pera, gumastos ng malaking pera sa eleksyon, pag yan nanalo't naupo na, babawiin niya yung nagastos niya. Ganun naman ang kalakaran dyan. isipin ng maigi, huwag yung buto ng buto. Akala ninyo ang binuto ninyo ay tao. Hindi. Maligno po yan. Mga kabigwas, sa nangyayari dito, anong nakaraan, napakaraming nagpatiwakal, maraming naghiwalay. Bakit? Dahil sa scam. Saan nang gagaling ang scam? Nandoon sa Kabisayaan galing. O kita nyo, pumasok dito. Hanggang sa sako-sakong pera ang nahakot sa mga tao rito. Sinundo pa, sinakay pa sa isang chopper o helicopter. Magaling mag-imbestiga itong si Councilor Damasco Cuno. Hoy, Damasco, makinig ka. Baka hindi ba, pingutin ko yung ilong mo. Magaling kang mag-imbestiga, pati kay Jubilin, pinasok mo, may patayo-tayo ka pa doon. Ha? Di ba? Patayo-tayo ka pa. Yeah, alam ni Hubert yan. Kasi tinuro niya kung saan nakalagay ang kalansay. Ayun. Yan yung nasa thumbnail natin. Kasi ano ang kinalaman nitong si Elgin Damasco sa pagkawala ni Jovelyn? Kasi bakit siya pinagdidiinan niya dun sa nanay ni Liobert? Alam mo yung nanay yung kinakausap? Bugok na bugok din tong konsel na to eh. Saka nakakita nun, pero yung nanay, nung nagtuturo ng mga buto ni Jovelyn, yung kinakausap mo, at sinasabi mo, tanggapin niyo na po. Tanggapin niyo na po. Tinuro na po niya yung mga buto. Parang gago, no? Hindi marunong magpasintabi. Buti sana kung yun ibang tao. Hindi. Nanay yun, nung si Liobert, yung sinasabihan mo, tanggapin niyo na lang po yung katotohanan. Bugok din, bugok. Ano rin to? Kasama doon ba to nagsisimba kay Impactora? Baka kay Impactora to nagsisimba, kaya nag-impacto na din. Ate Oba, Okabe Daisy, ayan, thank you po sa binigay po ninyong super sticker. Salamat po. Nakatayo pa siya. Akala ko nga, nakaupo kasi nakaupo lahat yung katabi niya Ngayon, mga kabigwas, ikaw magaling ka kamong mag-imbestiga. Pati nga yung pagkamatay kay Magkamit, pinangungunahan mo ang kapulisan. Dahil nakasandal ka kasi sa isang politikong gahaman dito. Ngayon, magaling ka mag-imbestiga. Bakit hindi ninyo nilabas kung kaninong chopper yung kumuha ng sako-sakong pera dito sa Palawan High? Diba? Yung scam na yon. Dapat nilabas ninyo. Kanino bang chopper yon? Kahit sabihin nyo inarkila, sabihin ninyo, bakit hindi ninyo nilabas? Yon. Bakit pilay tahimik lahat? Hanggang korte. May nakasuhan na ba? May nakulong na ba? Wala. O di ba? Hanggang sa lumabas
na ikaw, Elgin Damasco, na kinikilalang kaunsilor dito sa Puerto, nasangkot ka rin sa scam na yan. Naku po. Tingnan ninyo ang itsura ni Damasco noon nang siya ay nagbo-broadcast pa dito. Labas nga yung kanyang na habang kanyang hinihimok ang mga tao noon kasi kinukomersyal pa niya, scam naman pala, kaingot talaga eh. Hindi pa yung isa, yung mukha niya. Yan, tingnan nyo. Taas-taasan mo kasi yung upuan mo, Damasco. Tingnan mo, halos liig na lang tuloy nakita. Taasan mo kasi kunti. No? Kahit na kung taaming kukunin lahat talaga, makikita na yung upuan. Kaya medyo kapag umupo, kataasan mo kunti ha. Ha? Para makita mo hanggang dibdib. Parang liig na yan eh. Ayon po dito po sa lumabas na ngayon sa social media, nakalagay pa diyan 1,602,000 pesos only. Ano nakalagay? Union Bank. Nakalagay doon, bayarang komentarista. Paano kaya binayaran? Baka komersyal. Kahit na komersyal, alam mong scam yan, bakit mo kinomersyal? Di ba? Isangkot ka sa scam. Pero, tingnan natin, baka naman gawa-gawa lang yung chicken na yan. Ayan, ito na, maliwanag eh. Talagang napakaliwanag. Nakalagay dito, bank number 666. Sana, puro 6 ka na lang. 6668. 1,602,000. Elgin Robert Damasco. Yan ang nakuha ni Damasco mula sa mga, saan ba galing yan? Sa scammer ba yan? Sa Super Saver, yung grupo dito na sinasabing scammer. Yun, galing sa Super Saver Company Limited. Yan yung scam na nangyayari dito. Ang daming na scam yan dito eh. Marami yan sila. Ewan ko ba, bakit para bang kabuti, nagsulputan dito yan bigla. Ang daming naghiwalay ng mga mag-asawa niyan dahil binuhos nila. Galing sa may Super Saver Company. Ito ba yung MSS? Iba rin yan. Iba rin yung MSS ano? Iba rin yan? Kayong Super Saver, iba rin yan? Baka yan. MSS siguro. Ito yun. 1,000,000 higit. Yeah? Ang nakuha ni Damasco. Nako, napakalaki. Pero ang mga tao hanggang ngayon, iniluklok pa rin siya bilang counselor ng Puerto. May nauuto yan. O kaya baka yan, may nauuto pa o namimili boto or baka naano ng smart magic. Di ba? May smart magic dyan eh. Gumagana pa rin yan eh, yung smart magic. May nagbigti pa dito. May naghiwalay na magpamilya. Ang iba, sa totoo lang, ibininta ang kalabaw, bahay, lupa, i-invest lang. Sino po ba ang nakinabang? Di ba, Damasco, magaling kang mag-imbestiga? Yun, bakit? Bakit hindi mo inimbestigahan? Kung sinong politiko ang may-ari ng helicopter na kumuha ng sako-sakong pera. Nako, yan na nga. Baka, ano kaya alam dito ni Damasco, no? Biruin mo, konsehal ka. Lalo pa kung ito, baka magkunwari, ito, mayor, ay nako, mas malaking scam ang ano yan. Ipopromote yan. Boom! I feel good! Kasi kung pinopromote niya yan, yung mga scam-scam na yan, tapos maraming na-scam, ibig sabihin, di ba, parang parang accessory to the scamming ka. Di ba, parang tumulong ka para ma-scam yung mga tao. Kasi kunwari ako, di ba, kunwari, vlogger ako. Etong si Ate Miles Tamayo, saka si Ate Michelinti, engganyohin ko, sabihin ko, mga ate ko, mayroon dito investment. Naku,
malaki ang return of investment. Malaki ang tubo. Yung 1,000 mo, madodoble in 1 month. Magiging 2,000 piso. Invest ka na rito. Diba, ibig sabihin nun, diba, mangeengganyo ka, tapos, biglang magiging scam, wag mong i-ano yung sarili mo na malinis ka. Diba? Dapat sabihin mo, Damasco, hindi ko matawag tong konsel, hindi ka dapat tawagin konsel, hindi ka galang-galang ang itsura. Dugyot ang itsura. Alam mo na yung pag nakita mo yung pagmumukha niya, mukhang hindi talaga gagawa na matino. Ba't gano'n ba't gano'n? Alam niyo po sa totoo lang dati naging vlogger ako ng isang scammer. Sinuportahan ko kasi akala ko magaling, eh. Akala ko talaga tunay na Marcos, akala ko talaga mabait na tao, akala ko talaga tumutulong. Ang putang ina pala, scammer pala talaga. Naging number 1 vlogger pa ako no'n, talagang pinagtatanggol ko 'yun kasi talagang siya, talagang, tumutulong. Nakita ko namimigay ng bigas, truck-truck pa, eh. Yung pala ang demonyo magpapa-picture lang dun sa truck, magbi-video lang dun sa truck. Kunwari ipapamigay yung bigas, hindi naman pala. Kaya ko dun, nadali din ako dun. Pero alam niyo nung nalaman ko na budol, kinalaban ko. Talagang sabi ko, "Demonyo ka, budol ka pala talaga." Kaya dito sa katulad ng ginagawa na ito ni Damasco, lalo pa siyempre broadcaster ka. Broadcaster ka ta's mang-eengganyo ka ng ganyan, 'di ba? Aba, dala ng konsensya mo 'yan. Kung sakaling maraming, katulad nung nangyari dito sa Kapa. Dito, sa Mindanao, yung Kapa, napakarami pong nadali niyan, napakaraming nabudol dito, niyang Kapa na 'yan. Sinabihan ako ni Joy, sabi, "Ay, yours yung merong investment dun sa Cotabato. Ang laki ng balik ng pera, 'pag nagbigay ka ng 10,000 magiging 20,000." Sabi ko, "Naku, scam 'yan." Sabi ko kaagad, sinabi sa'kin ni Joy, "Scam 'yan." Sabi ni Joy, "Ay, scam ba 'yun?" "Oo, scam 'yun." Naku, yung ibang kakilala ko nag-invest dun, eh. Naku, scam 'yun yours. Alam niyo, hindi lumipas ang ilang buwan, ayun na nga, nag-iiyakan na yung iba. Yung iba nag-invest kalahating milyon, binenta yung lupa't bahay, binenta sasakyan, sinanla yung mga ari-arian, pati yung mga naipundar nung anak na nasa abroad, isinangla. Ayun na, awa naman ng Diyos, nabudol po sila. Ang laki po ng nakuha sa kanila. Wala na. Hindi mo na mababawi yung pera mo dun, eh. Kaya naku po, napakahirap po ng ganyan. Number 44 nga po yata, number 44, Ate Cloud RS. Bakit? Bakit tahimik ang lahat ng investigador? Pagdating kay Hubert, tuturuan ninyo, sasaktan ninyo, paaminin kahit hindi totoo. Yun lang. Matagal nang nagkakaroon dito ng sabwatan sa Palawan. Takot lang ang mamamayan na ilabas ang katotohanan. Dahil alam nila na wala silang kakampi rito. Hindi ako taga Palawan. Dumayo lang ako rito. Pero nakita ko ang kalagayan. Alam nyo ba tanungin ako ng Gordon, saan bang affiliation ang gusto mong kunin? Sabi ko, either Cebu or Palawan. Sabi niya, taga Palawan ka ba? Sabi ko, hindi po. Kaya nga wala akong kamag-anak dito noon, eh. Ngayon, wala naman, eh. Bakit gusto mo ang Palawan? Dahil po nakita kong mayroong katiwalian. Dahil may isang broadcaster na humihit-hit doon na hindi dinidisiplina ng lokal na pamahalaan. Ayun, kita nyo Biruin nyo, itong si Kuya Tommy Abile, pinagtutulungan ng mga media broadcaster diyan sa Palawan.
Hindi naman to humihigop ng pinagbabawal na sabaw. Bakit gigil na gigil sila kay Tommy Abile? Bakit gigil na gigil kayo kay Tommy Abile? Samantalang ito na mga tao na ito, ang pinaglalaban lang naman nito, yung hustisya para kay Leobert. Hustisya para kay Jobelin. Yun lang naman pinaglalaban nito. Bakit gigil na gigil kayo kay Tommy Abile? Ano ba ang hindi dapat lumabas? Palibasa, barkada kayo ni Mata. Yung isa pang nandidilat dyan, nakala mo kung sinong napakaraming pwesto. Ang laki ng bonus niya na. Tapos ko na. Malaki na sahod, malaki pa 13th month pay. Bakit ba ayaw na ayaw ninyo na lumabas kung meron man talagang dapat na lumabas? Ano ang inyong kinakatakot? Lalabas ang inyong mga sabwatan. Kasi sa totoo lang po, sa dami po ng involved dito, talagang ito malaking cover up to eh. Biruin nyo, may nagtanim ng kalansay. Merong mga media na nagko-coverage. Merong mga pulis, merong mga NBI, merong mga nasa sangay ng gobyerno ng Palawan na involved dito. Kaya ayaw na ayaw po nilang lumabas ang katotohanan dito. Kasi nga po, mabanggit ko lang ulit, maaaring hindi si Jobelin talaga yung kalansay. At maaaring hindi rin nila alam kung ano talaga nangyari kay Jobelin. Pwede yan eh. Posibilidad yan eh. Hindi nila alam kung ano nangyari kay Jobelin. Pero dahil sa kagustuhan nila na malihis ang imahe ng Palawan from being yung masamang imahe na delikado pumunta ng Palawan, ang ginusto na nila masolve yung kaso para nga naman hindi na lumala pa yung danyos perwisyos sa Palawan. Kasi ngayon palang bumabalik ang turismo ng bawat magagandang lugar. At syempre, kapag masama ang image ng Palawan, masisira ang kanilang tourist business. Siyempre, pupunta pa ba mga tao ng Palawan kung ganong delikado? Pag ikay nawala, magiging kalansay ka in 18 days. Kaya po, hindi na, yun nga yung naisip ko. Hindi nila alam kung nasan talaga si Jobelin. Pero, tinapos nila yung kaso para nga hindi na lumala pa ang problema nila. Kasi napakalaki na pong problema nito dahil nga po nakarating na sa nasyonal at napansin na po ng isang senador. Diba? Kaya naku, meron nga akong nakita diyan yung iba mga nag-a-update, mga kung nasaan yung cellphone ni Jobelin. Mga kaululan po yan. Wag na wag po ninyong tangkilikin yung mga ganyang vlogger, yung mga ganyang Facebook page, yung mga ganyang YouTube channel. Kasi po, tinatarantado lang kayo niyang mga yan. Tinatarantado na kayo habang kayo ay pineperahan. Kumikita po sila sa inyo eh, sa mga views. Tapos tinatarantado pa kayo. Diba? Kaya naku, wag niyo pong tangkilikin yung mga ganyan. Yung iba may nagchat-chat pa sa akin, Kuya Mac, okay, ano ba to? Totoo ba to? Paki-check mo nga. Pagkakita ko pa lang ng title, ay naku, hindi na po totoo yun. Katarantaduhan po yan. Baka sakali matatamaan ko't magbago. Nagbago nga nung dati naka-t-shirt, ngayon nakahubad na ang buang. Napabago ko nga. Dati nakasakay sa sasakyan. Naka-t-shirt ng stripe. Ngayon, nakahubad na. At least nabago ko rin. Ay, eto sabi ni Abe Sevilla, Hilom oy, gaya ka lang ungas. Ulol. Ungas ka din. Bugok. Lumayas ka rito sa aking Facebook
page. Ayan. Layas! Huwag kang bubugok-bugok dito. Ungas. Kung ito, sama-sama tayo maging bigwas. Ito naman, si Abe Sevilla. Ungas! Ungas ka, Abe Sevilla. Yan ay sinabi ni Diwinding Itim, ni Damasco. Hindi daw po yan ay nangyayari sa kanila. 10 years ago. 10 years ago. Elgin, alam ko namang makakarating sa'yo. Patulan mo to. Sugal tayo. Patutunayan ko sa'yo 2020 lang yan. Nasa bandera na yan. Lalayas ka sa Palawan. Sige nga. Sagot. Nakarinig ba siya? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, 2019 to 2020, nasa iyo si Louie La Rosa. Ibig sabihin, kahit na nandiyan sa'yo yan, kinukonsinti mo Elgin Damasco. Hindi ka magandang huwaran na bilang serbisyo publiko. Nangguguyo ka. Pati yung iyong bago ngayon, yung sinasabi mong lingap na 5 piso, marami na rin nagre-reklamo. Hindi, diyan matalino si Elgin Damasco. Lalo na kung yan nga mataas pa ang niyan, ng posisyon niya. Buti nga konsehal lang eh. Kung yan mayor, imagine niyo scam na gagawin niyan. Ate Shapno, Mercy, ayan. Thank you po sa iyong binigay na star. Salamat po. Thank you. Marami pa akong ilalabas dito. Pero tahimik si Elgin Damasco. Walang ginagawa na aksyon. Ni hindi nga yan Kung talagang totoo kang public servant, magkaroon ka ng delikadisa. Ay ako pa yung binabanatan nila, sasabihin na kagad nila, yan! Kasi di ba gumawa kayo ng fabricated issue dito? Dahil dito kasi kapag kalaban ka, 2 lang ang kaso mo rito para hindi ka makapagpiyansa. Kakasuhan ka ng rape or tatamnan ka ng mga baril. Parang yung anong apelido nun? Yung vice mayor dati, si Marcaida. Saan ka makakita? Tamnan nila ng baril doon sa bahay, mayroong bomba sa loob ng bahay, nandoon yung mga anak, kung hindi ba mga ingot-ingot talaga, mga gunggong ba? Langya. Sinong ama na maglalagay ng bomba sa loob ng kanyang pamamahay? Di ko sumabog yan, ipatay pati anak niya. Ang bububo. Pero dinadaan sa koneksyon, dinadaan sa sindikato. Maraming nagdudusa na hindi totoo. Si Montaño, Mayor Montaño ng Rizal, Palawan, biglang nagkaroon kasi kalaban nila, nagkaroon ng kasong rape. Ng rape daw sa Cebu. Kaya kinuha siya rito. Sabi nung matanda, paano ako nakarating ng Cebu? Katutubo man ko. Dahil sa inyong grupo. Kailan nga, minsan nananalangin ako, hindi sa Diyos. Sabi ko kay Satanas, baka pwede mo na silang kunin. Kasi talaga sakit na sa ulo sa Palawan. Itong mga taong ito, magaling mang sindikato, magaling mang brainwash. Katulad kagabi, may natutuklasan na naman ako. Abangan ninyo, hindi ko pwedeng ilabas kaagad. Mababantayan nitong mga maligno. Ang hirap eh. Abangan din ninyo yung isa kong panayam. Dinahandahan ko yan dahil kapag akin pong pero gagawa ako uli ng silo. Tingnan mo, papasok uli yan sila. Gagawa ako ng silo. Patibong. Papasok kay mga bobo yan eh. Magaling lang yan kasi may koneksyon. Malawak ang koneksyon nila. Kaya ganon. Dito sa Palawan, sa halip na ikaw ay media man, katulad ko,
Naglalahad ako ng mga katiwalian para mangibabaw ang katotohanan. Pero anong ginagawa nila? Lahat ng media rito, ako pa ang pinagtutulungan. Totoo yun. Sa halip na yung kapwa media ang tutulungan para sa ikagaganda ng industriya, ay ako pa ang pinagtutulungan. Ay ilan-ilan lang naman dito ang media na kumakampi sa akin. So nagsasabi na, sir, hindi talaga ako pwedeng makialam ha kasi takot ako. Ay, kinatakutan mo yan, duwinding yan. Ginoo ko. Ayun, halatang halatado naman yun, di ba? Halatadong halatado na etong si Kuya Tommy Abile, iniitsapuera sa Palawan to. Kasi nga, ay biro mo, kinakalaban niya kung ano ba, congressman. Oh, kinakalaban niya yung mayor, kinakalaban niya yung konsehal, kinakalaban niya yung ano ba yun, CIO. Mga pulis, NBI, kinakalaban niya. Swerte nga ni Kuya Tommy, buhay pa eh. Diba? Siguro na ano yan, natatakot na lang silang itumba si Kuya Tommy Abile kasi alam nila pag tinumba nila si Kuya Tommy Abile, sila mga mapi-pinpoint eh. Kasi yan lang naman ang kumakalaban sa kanila eh. Kaya hindi nila nagagalaw si Kuya Tommy Abile kasi makakalaban nila taong bayan. Pero kaya po yan na ganyan na siya ang pinag-iinitan ng mga media sa Palawan kasi nga po siyempre kakampi yung mga media na yan doon sa mga may posisyon. Doon kakapit yan. Magbubulag-bulagan yung mga media na yan doon sa tunay nilang nalalaman. Sa mga nalalaman nila, sa mga katiwalian, hindi nila ibabalita yan. Kasi siyempre kaalyado nila yun eh, yung kinakampihan nila eh. Kaya alam niyo po, 'to si Kuya Tommy Abile, pinag-iinitan na lang talaga. Kakalabanin ng mga media. Napansin ko 'yan kahit nga yung media diyan ng GMA diyan sa Palawan eh, kinokondena si Kuya Tommy Abile dahil hindi daw nilalabas yung tanim kalansay na video. Kinoment ko doon, nag-comment ako doon, "O ikaw, pakainin kita ng tae. Pilitin kitang kumain ng tae, kakain ka." May mga sumagot sa akin do'n, binabash ako. Sabi ko, "Ikaw kaya pilitin ko kumain ng hindi mo gusto, kakainin mo ba?" Aba hindi, gano'n din yung tao, kaya huwag kang mamimilit. Kahit na sabihin mong para yan diyan kay Liobert o para sa kung anong mga hustisya na hinahanap, eh, kung ayaw nga nung tao, eh, may magagawa ba kayo? 'Di ba, wala na po yung martial law. Matagal nang natapos ang martial law, patay na si Ninoy. Marcos na presidente natin ngayon. Kaya hindi na po totoo yung mga inyong mga kagustuhan na kapag may gusto kayo, 'pag meron kayong, kumbaga naisip, gusto nyo kaagad ura-urada, ano kayo, boss? Ay, Kuya The Observant God First, ayan, shoutout po sa'yo, Magandang umaga sa'yo diyan sa Italy, ayan. Kuya, maraming mga taga-Italy na na nanonood dito kanina. Shoutout po. 'Di ba kaya kaya walang 'to, walang mga kupal na media na 'to, hindi 'to dapat pinapakinggan kasi puro pabor lang naman ng nila, mga binabalita. Walang wala yung mga sumisilip sa katiwalian, sa mga mali. O bakit si Ligad hindi nila makita? Saka nakakita nun 8 ang 8 ang posisyon mo sa isang, gobyerno. Talo mo pa mga senador, eh. 'Di ba bakit hindi nila pinapansin 'yan? Kasi nga kaalyado nila, kaibigan nila. Gano'n lang 'yun. Ate Bella Bib, ayan, thank you po sa inyo pong, binigay na star, Salamat po sa mga nagbibigay ng star sa ating FB page. Salamat. Yan ang taong hindi ko kinatakutan. Kahit tayo lang ng balhibo ko. Wala. Ako, ewan ko lang. Nagmamalaki niya yung amo niya. Magtatapos din kayo.
Kaya maraming nabibiktima ditong hindi nabibigyan ng katarungan. Ilang kababaihan na ang nawawala dito. Tapos kalalabasan, puro kalansay. Baka naman yung kalansay na yun, ilang beses na nag-recycle yan, ha? at ito pa, mas matindi. Lahat ng DNA dito, tingnan ninyo. Yung DNA case number, baka iisa lang. Ngayon, alam ko mapaghandaan ninyo yan. Uy, baguhin natin. Maniwala ka, silipin ninyo. Karamihang DNA dito, kahit magpapa-DNA ka na paglabas, yung dulo na lang ng Jubilin case ang babaguhin, iyon pa rin. Paghahandaan na naman nila yan. Sige, paghandaan ninyo. Yan ang sinasabi natin. Taong bayan ang sumuporta sa atin. Gusto ng taong bayan lumabas ang katotohanan. Huwag ninyong gawing tanga ang mga taong bayan. Nasaan? Ilan ba yung nanonood ngayon? 2,930. Hinaan pa yung aking internet. Yan alam ko, nagpupugak-pugak na ngayon to. Hinang-hina Kawawa naman yung nanonood ngayon sa ibang bansa. Di ba? Ay talaga naman. Grabe! Kung talagang, grabe dito ang grabe dito ang sabuatan. Sabi ko nga sa inyo, pero marami ding naaapi. Katulad ng mga babaeng nawawala, mayroon ding mga babaeng inargabyado. Marami ding nabubuntisan, naanakan, pero hindi nagbibigay ng sustento. Hoy, sino kaya to? Yun lang. Sabi nga ni Elgin Damasco sa akin, "Yang manyak na yan! Manyak daw ako? Ako yung manyak na walang asawa, siya 3. Nako. Si Kuya Tommy Abilie pa sinabihan talaga ng manyak. Tingnan nyo mga kabigwas. Pag oras na naglalabas tayo kay Louie Larusa ba ng naghihit-hit, pag pinasok natin sa YouTube i-blurred ninyo kasi may kalukuhan din pala itong YouTube. Ayaw, suspindihin ka kung palabas ka doon na naghihit-hit, bawal daw. Kaya nga ako hindi ko pinapakita na yun eh. Kasi yan, labag yan sa YouTube community guidelines. Ayan, Tony Luistro, ayan. Thank you po sa inyo pong binigay na stars Salamat. Ano pala? Paano na may ilabas yung katotohanan? Blurred mo lang mukha para pabor naman kay Louie. Uy! Iya pa kunyari. Pahiya-hiya ka pa. Kalbo na kanaoy. Basahin ko muna itong mga reklamo ng ating salamat. Salamat sa panonood ni Hilario Rabi. Magandang gabi po sa inyo. Magandang umaga ba? Ay, siyempre. Sa ating mga kaibigan, kay Janice, ganun din kay Janice, ano ba apelyido ni Janice? Kalimutan ko na. Ano ding? Anong apelyido ni Janice? Depelin. Janice Cabangon. Binabati ka ni Ding Grabo. Lin Angkog. Binabati ka rin. At ganun naman din siyempre kay Maricar Balbon. Magandang umaga din sa iyo. Siyempre. At binabati ko rin si Miss Mores. Binabati rin si Michelle Mores. Okay? At akin pong binabati yung mga nandyan si Ma'am Rini ng Japan. Ganon din si Chichi Barcinas. Si Yang Villalba. Alam na natin yan. Sino ang nakakilala kay Yang Villalba? Abangan ninyo, baka mamay magsalita dito si Yang Villalba. Dako, sige, lagot ka na. May uuwi ba talagang sasalubungin ng takip ng kaldero ba? Maniwala kayo. Okay. Atin mo nang basahin tong mga sinasabi nila ditong mensahe ng ating mga kababayan. Ay, salamat kay Divino. Sino to? Si Divino. Nasaan na ba yun? Divino Jesus.
Maligrito. Ayan ha. Sabi niya, salamat po ha. Okay, at atin pong nanonood sila ngayon. Salamat ha. Akin muna pong basahin yung inyong mga mensahe dito po sa mga taga Palawan kasi sabi niya, sir, puro ka naman lang hindi mo naman binabasa itong sa amin. Sabi ko, sige. Ito po ay mensahe po ito. Hindi ko alam kung totoo ba itong si Richard Ligad ito. Pero nakalagay dito kasi, pinurward lang sa akin ito, pero nasa grupo siya ng Jubilin Galieno latest update. Babasahin ko lang po, sinabi dito, yung nagtatanong po tungkol sa mga kalansay at mga buto, hindi po nakrimit. Hindi po nakrimit po dahil nasa korte po 'yan. Di pa po pwedeng pakialaman ng mga pulis at ng NBI dahil mayroon pang pending case po o mga kaso ni na Liubert Dasmariñas at Jobert Abaldistamon. At di pa nagsimula ang hearing. Dahil di pa sila hinuhuli ng pulis. Wala pang sumon ang dalawa. Bago magsimula ang hearing, punta pa sila ng piskal kung may katotohanan ba ang kasong ito. Wala. Bago nila iakyat sa korte. Yan din, doon na sila hihingi ng third DNA or carbon dating at DNA test pagsisimula na ang kaso ni Jubilin Galieno. At sa korte yan at hindi po basta-basta makrimit ang buto at kalansay dahil mayroon pong questionable na mga bagay. Yan wag po kayong maniwala sa mga vlogger at lalo na yung Misteryo Sintal. Oh, Interactive dahil kolorom yan at budol-budol pa. Kasama yan ni Louie Larusa. Adik po yan. Galing po yan sa mental hospital. Ito yung ito yung pina-strike ko yun. Galing ba mental yan? Pina-strike ko yan, pinatanggal ko yan sa YouTube eh. Sa ano po yan? Jubilin Case Group po yan ha? Ewan ko kung sino yan dyan. Ay pinurward lang sa akin. Pero nakalagay doon, ang nag-message daw, Richard Ligad. Hindi ko rin alam kung totoong si Richard Ligad yan. Ay totoo naman po, nandoon pa talaga sa korte ang mga buto. Kaya nga sila, delikado sila ngayon eh. Kaya nangangamba sila kapag nagtagumpay na. Hindi ko na muna babanggitin ha. Mike, hanggat maari hindi natin ilalabas lahat ng baraha. Kasi makakabantay sila eh. Ito ang abang-abangan natin. Ito, nagbibigay na sila. Sir, good evening. DJ Asni, ay kanina ito. Ito kabila. Ito, sir, wag yung banggitin ang number ko. Bakit? Ito sabi niya, sir, wala ring hustisya ang pagkamatay ng buong pamilya Muniz na binangga ng Coast Guard gamit ang kotse na EcoSports. Oo nga, wala ba? Hindi ba sila ibinayaran? Okay, good morning sir. Tommy, banatan mo yung mga tiwali dyan sa Palawan. Naghahasik ng lagim. Okay, salamat po sa inyo pong pagtitiwala. Sabi naman ng 233, good morning Kabigwas, pabati naman kami dito sa Inarawan, Antipolo City. Especially kay Chris, Ramil at Pudang at kay Baka. Lagi kami pong nakatutok sa inyo po, sir. Salamat. Okay. Galing naman sa 1188, Sir Tommy. Pabati ako, GR from Bulacan. Di uso delikadisa dyan sa Palawan. Di daw uso yung delikadisa. Siniraan din yan. Himpilan nila ang kagawad ngayon, Luis Marcaida.
nang nakaupo na, nanahimik na ang banderang kapus. O kita nyo? Kasi anong nagalit nung binira si Hagidol, nung umaksyon si Hagidol, bigla niyang pinuri. Yan ang mga taong walang paninindigan, kaya dapat yan hindi yan magtagal dito. Lumayas ka rito. 4644. Bigwasan mo na yan lahat, sir, para matudas, magdamayan sila sa kulungan. Okay. Yan po mga kabigwas. At atin pong bigyan ng pansin itong nandito sa sa live. Atin pong magbasa nga tayo dyan bago tayo kasi nandyan na yung susunod. O, tama ka, Sir Tommy, ingat lagi. God bless, laban. Ka, Sir Tommy, watching from Cavite. Nia Alo. Ayan, ha? Okay? Francia. Sana yung iba. Okay? Kaya namang iba. Francia NBP. Pabati naman po sa Burhal family sa Palawan. Okay? Saan pa? Ito naman. Gluhandros Rogers. Worldwide. And viewers mo, Sir Tommy, God be with you, sir. Ruel Fernando Diaz. Sir, patugtog mo yung kanta na sige, Cindy. Bagay yun sa magsindi ng katol. Ayan, kita nyo na. Tapos, kita mo kagabi. Kagabi po mga kabigwas, mayroon pong nahuli. May nahuli, alam ko, 11 na bypass operation kuno ng mga drugs. Ang nagko-cover, exclusive. Bandera. Ang bandera din. Ngayon sila nagbabalita. Sabi ng mga nagko-comment, ba't hindi ninyo unang hulihin yung nagbo-broadcast dyan? Tama. Nandiyan yung adik Baka alam niya kung saan nagsusupply yan. Siyempre, humihit-hit yan Kawalang delikadisa, Yun ang sinasabi ko, makakapal ang mukha. Wala silang pakialam. Alam mo kung bakit? Ipinagmamalaki nila. Pinaplakwit ako. Biglang yung aking kuryente. Ingat-ingat kayo. Oy, nakalive pa ba tayo? Tingnan mo transmitter. Tingnan mo muna. Ha? Hindi, sigurado ka? Baka dito lang yan. Ayan, sigurado. Okay. Nagplakwit, namatay yung aking rito. Yung aking... Okay. Basahin nga natin yan. Good morning, Idol. Pa-shout out po sa aking love na si Martin Cardiente. God bless. Lagi po watching from Hong Kong, CC. Idol Tommy, ingat sa pakikipaglaban sa katotohanan. 3K ang viewers po. Alayko Equires. Yun. Rolando Cortez. Si pa-shout out, Sir Tommy, from Caloocan, Quezon City. Yun. Nawala yung aking ang aking oats, pinaplakot ako. Oats IV. Yan, Oats IV. Yan Talagang, ayaw nilang pinaplakot. Ako dito, naranasan ko rin dito ang tinatawag nating mga panghaharas. Basahin natin. Michael Angelo, Valencia Cruz, watching from Angeles City. Bing Ambong, Sir Tommy, watching from, saan yan? Si Inday Gilda, wala sila sa ayos, sir. Totoo naman. Hindi na kailangan marami yan. Kasi importante nito, kasi na tayo. Okay, kasi nandiyan na yung ating susunod na programa. Ay ilang minuto na lang. Basahin na lang natin itong mga nanonood. Sige nga. Shout out from Balamban, Cebu. Sino yun? Ibalik mo nga. Balamban, Cebu. Sir, yung anak na 2 years old, kilala ka na. Sir, oy, taga Balamban din ako taga Kambuhawi ba, taga Samang, yan magkakapareho tayo dyan, lahing Ilocano at Bisaya, parehong matigas ang dila, napapakinabangan pati dila matigas, ayun okay, at nawala man ang aking stinger dito, ayaw naman nila atang stinger ko, hindi bale, sige, wala, namatay, wala na, okay. Mga kabigwas, nito na, okay na. Bakit nagpapatay-patay ito? Huwag niyo sabihin na binarang na naman tayo rito. Kaya baka makatikim. Siguro, ang dami nilang kakampi. Pati siguro mambabarang ba? Ano ba nangyari nito? Hindi ko na ma-open, May maligno siguro dito ba? Kaya wala na.
Hindi ko naman, wala na ako stinger. Okay, mga kabigwas, ito, Raymundo Domingo. Ano yun? Oo nga po, sir, pinagpakita nilang kunyari, nakahuli sila ng drug addict, pero sila di nahuhuli. Tama ka. Yun, ha? Lahat mga kabigwas, yan, talagang malapit na. Itong alas 10:54 na po, mga kabigwas. Nandito na po ang susunod. Ayan na. So, dyan na natapos yung live stream ni Kuya Tommy Abile kaninang umaga. Yan yung kanyang tinalakay na yan. At yun nga, yun yung aking nasabi kanina, patuloy na kakalabanin si Kuya Tommy Abile ng mga media dyan sa Palawan kasi magkakampihan yung mga yan doon sa mga media at mga nasa pwesto, mga nasa gobyerno dyan kasi nga po syempre magkakadugtong ang bituka ng mga yan eh. Yung press conference ni ano ng NBI kita nyo initsapuwera si Kuya Tommy Abile. Hindi kinumbida o hindi inimbita o hindi man lang isinama doon. Kasi nga po bakit hindi sasama? Eh siyempre kung nandun si Kuya Tommy Abile, masasapawan sila. Kasi tiyak na magsasalita si Kuya Tommy Abile doon eh. Magtatanong tiyak si Kuya Tommy Abile doon sa presko na yon ng NBI. At yun ang ayaw nilang mangyari. Yun ang hindi nila gugustuhin. Na magkaroon ng Tommy Abile doon sa preskon. Kasi kapag may Tommy Abile doon sa presko na yon, may iba po ang ihip ng hangin. Siyempre, yung mga, kung mayroon talagang sabwatan yan, yung mga magkakasabwat lang ang nandoon dapat. Diba? Ate Rose, hello po. Nanay Idol, ito, hello po sa'yo. Ate Emeline Ibona. Ayan, hello po, hello po. Ayan, Ate Kimada Mary Ann. Ayan, Tambong S. Florence. Ayan, hello po sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat dyan at maligayang pagdating dito sa ating live. So, yan, katulad nga niyan, kita nyo, merong mga eto saan kayo nakakita ng isang broadcasting network na ang nagbabalita ay may video ng paghigop ng pinagbabawal na sabaw. Pero, ito po ang kanilang ito po ang kanilang mga binabalita. Tingnan natin yung kanilang mga binabalita dito. Kasi, saan ka nakakita ng ganyan na biruin mo kayo naturingang isang network diyan sa Palawan, pero ang inyong sariling komentarista hindi nahuhuli. Eto, yan Eto, bugaw, natulak ng droga at kasama nitong on-call entertainer huli sa bypass operation ng pulisya. Ayan, kinakapkapan po yung dyan. Ano ba yun, ay? Nalabas na ako dahil bakit ay? Ayan, yan yung mga video dyan, mga hinuhuli. Hanan ng mga balitang totoo, musikang bago, Marami dito mga bypass po at ang may kanilang serbisyo publikong taos. mga pinopost sa mga bypass, mga ganyan. Pero ito kayang si Louie La Rosa, kailan kaya ito mababypass? Kailan kaya ituturo ni Louie La Rosa yung kinukuhanan niya? Ito yan kuskus batikos with Louie La Rosa. Pero hindi niya mabatikos ang kanyang sarili. Kailan kaya babatikusin niya ni Louie La Rosa sarili niya? Na hindi na siya dapat gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ayan katulad niyan bypass operation, drug evidence, anti-crime task force. Ayan, 29 years old na lalaki, arestado sa bypass operation. Kailan kaya natin makikita isang komentarista ng bandera na huli sa bypass operation?
Kasi nakakahiya naman dahil biruin niyo saan kayo nakakita nung ganyan. Balita ng mga bypass operation pero yung sarili ninyong, komentarista hindi niyo mahuli sa bypass operation. Di ba, nakakahiya yun. Yung kredibilidad kasi ang importante sa media, eh. Eh, katulad niyan kung yung inyong, kumbaga komentarista patuloy na nakakapagbalita tapos nagbabalita kayo ng mga hinuhuli sa bypass operation, aba teka parang nakakaano po kayo, nakakahiya po, 'di ba? Oh, nakalagay diyan, "Suspect inaming may kasabwat sa pagbebenta ng illegal na droga sa Roxas, Palawan." 'Di ba puro mga lalaki timbog sa anti-drugs operation sa Roxas, Palawan. Pero yung kanilang ano 'di ba humihigop, 'di ba? Parang ang pangit naman ng gano'n, 'di ba? Sana maaksiyunan nila 'to. Sana maituro nung si Louie La Rosa yung kinukuhanan niya para mahuli. Tapos siya magpa-rehab na rin siya, 'di ba? Para maano natin, makita natin na seryoso talaga sila sa ano, para maipakita pa rin na seryoso sila at tapat sila sa kanilang tungkulin. Yun lang naman yun, eh. Excuse me po. Kasi yan ang ano, yan ang, kapangyarihan ng isang, media. Yung, maitukoy mo, maisabi mo yung iyong, tunay. Kung ano yung tunay na nangyayari, yung nakikita mo na nangyayari, yun yung ano, eh, dapat mong binabalita. Eto wala, ang kanilang binabalita, puro ibang tao, ah, puro ibang tao ang kanilang binabalita na hinuhuli. Pero yung ano, yung kanyang ano, yung kanyang, kanilang, komentarista hindi nila binabalita kung ano talaga, 'di ba? Ano 'yan, unfair 'yan, 'di ba? Parang namimili lang kayo ng huhulihin, ayan. Kuya Alpha, shoutout po sa'yo, Charlie Joy Galon, Patorio, ayan, hello po. Kenneth TV,